Pangarap kong POV. Pinapangarap ko yung ganitong klaseng POV. Sa ating first impression ride. So maraming salamat kay Sir Austin ng Triumph BGC. Boss, thank you. Nasa yung biting point niya, no? Ayun guys, ito na yung ating first impression ride sa motor na to. And medyo kinakabahan ako. Mataas-taas yung kanyang pagpiga ng clutch dito. Tapos maganda rito, very comfortable naman din siya. Lambot ang upuan, oh my god. Yun na natin yung magiging ano nito. Pero napaka-comfortable naman din talaga siya. So despite na nakapang track yung kanyang specifications. Masarap yung maneho. Sarap! Napaka-babait din pala ng makina na ito kahit pa paano. Ganda na si Paul. Ang sarap, sir. So ang ganda ng napakaganda guys. So in terms of kanyang clutch, napakalambot ng clutch. Napakadaling mag-switch ng gear. Sobrang smooth guys, napakasarap. Yung torque niya, hindi siya basta-basta babato sa'yo eh. So kaya-kaya mo pa siya totoosin. Napakalakas ng torque, napakaganda ng power. So sabi ko magkakaroon ng first impression right, pero masyado ako natuwa sa motor na to. Pero ang masasabi ko guys, napakaganda ng motor na to. Wala akong masabi for now kasi sobrang ganda ng maneuverability. Napaka-agile na guys. And also yung power talaga, kung kaya na mag-overtake, naka-quick shift na to. Dahil natin di pumiga sa clutch tapos mag-shift. And up and down din yung quick shifter na ito. Sarap quick shift. Tayo natin downshift. Sarap, di mo na kailangan magpiga ng clutch guys. Ito hindi ako pipiga, magsa-switch ako ng gear. Ayun diba? Tapos nada-downshift ako. Oh, diba? Napakaganda, quick shift up and down. Kilala naman natin ng mga Eurobikes sa pagkakaroon ng napaka-init na engine heat. So far, wala akong nararamdaman sa legs ko. Siguro sa ankle part ko banda, ayan, mararamdaman mo talaga. Ramdam mo yung engine heat. Pero bearable siya, hindi naman siya as in sobrang init. So ganito kalalakas na mga makina. So okay nang So okay nang mag-ingat. Paano ganito mga traffic. Madali siyang i-lane split, pero yun nga, maganda pa rin mag-ingat. This is RS version. Medyo mas mataas yung kanyang seat height. Alam ko nasa 833mm. Ipapapap ko na lang yung exact na sukat niyan. Dedicate to pang talaga yung pang truck eh. So talagang mararamdaman mo din talaga yung Yun, ang ganda rin ang suspension guys. Ang ganda din ang suspension. Yun, ramdam ko na yung sakit sa likod. Dito lang muna tayo sa city ride for today. And reviewin natin kung ano bang condition na ito dating sa city ride. Parang medyo comfortable pa naman. Medyo lang. medyo comfortable lang. Pero wala kasang kapit ng brake ha. And mabilis ka pa in neutral. Yung maganda doon, mabilis ka pa in neutral. Ito yung mga masasabi ko sa motor na to. Pagdating sa power, ibibigay na talaga yung power guys. Partida guys, naka-rain mode pa to ha. Grabe, sarap. Ewan ko, pero ito ang masasabi kong word dito eh. Napakalakas ng torque. Pero yun yung tawag niya, sabi sa inyo kanina, naka-rain mode pa lang to ha. What if yung naka-pang-track pa, di ba? Uwi muna natin to sa bahay, then edit natin yung video. Imagine kung ito yung palagi mong ira-ride. Di siguro ako magsasawa. Napakaganda eh.
tingnan mo yung ano, yung brake siya, napakaganda kumapit. And despite na ano siya, napakagaan lang nito guys, nasa 188 kilograms lang to. Compared sa mga counterpart na mga nasa 600cc to 800cc, parang mas magaan pa to eh. So ayoko mag-compare ng bike, pero sa lahat ng na-test ride kong bike, ito yung siguro pinakamagaan para sa segment niya na to. Eh napakaganda din talaga ng ano na ito, power delivery. So sobrang ganda ng power delivery guys. Siguro yung comfort, alam naman natin medyo may pagka-sports to. So expect mo talagang medyo sasakit yung likod mo dito. Actually medyo nakakaramdam ako ng konting sakit. And pagdating sa braking power guys, napakalakas ng braking power na ito. Take note na naka Brembo front end rin, naka Brembo to. So dual disc pa yung harap, kaya talagang masasabi mong maganda yung kanyang magiging braking power. And pagdating sa lane splitting, kung makikita nyo kanina, kaya naman mag lane split, pero syempre tatansyay mo pa kung kakayanin ba talaga ng bike. Pero so far naman, napaka madali niyang isingit-singit. Pagdating sa maneuverability, yun nga, napakaganda din. So rin sa mga nagustuhan ko na ito, maganda yung power delivery niya. Talagang napakaganda ng power delivery. And yung shocks, iba talaga pag tatak Öhlins eh. Öhlins pala yung naka rear shocks dito guys. So talagang napakaswabe. Okay, pag-usapan natin ulit yung engine hit. Ito naka currently idle ako. Wala akong nararamdaman na engine hit sa mga binti ko. Eh, ang buga kasi ng ang hangin niya is pababa, papunta sa ankle mo. Kaya ito kanya rin naka idle, hindi tayo masusunog. Dala magkakaroon ng ano, fried eggs. Dito talaga sa stretching yo. Ang sarap yung ano, ang sarap dire-diretso lang. Hindi siya pwede gawin guys eh, kasi very limited yung road. And para sa safety rin ng mga kasabay natin, di ba? And so syempre sa atin din, para sa safety din natin. Hindi natin siya ano. Partida, stock type lang to, pero ganda ng buga oh. Sobrang ganda. Sobrang ganda. Yun lang masasabi ko dito. Sobrang ganda. Lakas ng brake oh. Pero ang ganda ng shocks na ito sa harap Ganda ng play ng shock sa harap. Sumasabay siya sa ganda ng palo ng brakes. Ganda ng pagkaka-config dito sa motor na to. May pera lang ako, hindi ako magsisising kunin to eh. So totoo lang. Sobrang saya. Sobrang saya gamitin guys. Yung pangarap kong POV. Pinapangarap ko ito yung ganitong klaseng POV. Someday, soon. So magsisimula tayo sa 1 day to day 1. So soon yun. Pero for now, mangangarap lang tayo na ito yung ating magiging POV. Medyo nararamdaman ko na init ng kanyang makina. Siguro sa mga ano pa pala, mga first 30 minutes na itong biyahe mo, di mo siya mararamdaman. Station lang kayo no. Bali upload itong video na to today. Tayo nyo lang. Ga-upload tayo.